ay salamat Panginoon, nanalo ako sa sugal. Di ba ganyan? Kaya Satanas yun eh. Sino nagbigay nun? Hindi si Satanas. Salamat na nabigyan ako ng mga maraming biyaya. Hindi naman siya Kristiyano. Sino nagbigay? Di ba si Satanas? Hindi si Satanas siya, bibigay din ng pagpapalang. Nagpapagaling din siya. Di ba kaya? Parang test niya kay Hope, nagbibigay ng mga trials. Galing siya. Bibigay ng mga biyaya. Opo, ang mahalaga naman po kasi doon, sa Diyos tayo lumalapit. Humihingi kasi alam naman natin bilang mga Kristiyano, yung pamantayan ng Diyos, pag ito'y masama, kaya binasa ka natin kanina, hindi siya niyayaan sa atin. Minsan may mga gumagawa ng paraan na kahit na parang pinaalam sa kanila ng Diyos na masama ito, tinutuloy pa rin yan. Doon na papahamak ko. Meron pa ba? Sige po. Ay, Sister Daisy. Opo. Kasi nakita ko yung ako ni Sister Jenny. Naging teacher ako naman. Matatalino yan. Alam ko may umiikot sa isip niya. So, yung tanong ko para sa kabataan, yung panalangin, meron tayong pattern. Diba po? Kung ang tanong, kung yung bang pattern na yan, hindi mo masunod, hindi pa katanggap-tanggap. Kasi ganito yun. Yung panalangin, sinasabi mula sa puso. So, minsan hindi magiging pattern. Pwede rin na pwede ba ang content ng prayer ay pagpapasalamat lang kasi nandun yung faith. Kunyari, hindi ka hihingi. Sasabihin mo sa Diyos na, Diyos ko, salamat po, alam ko bibigyan mo ko ng biyaya sa maghapon to. Diyos ko, salamat po, alam ko iingatan mo ko sa maghapon na to. Pero hindi ka humihingi na, Diyos ko, ingatan mo ko. Ayun po ba ay katanggap-tanggap kung hindi siya nakafollow dun sa pattern? Opo. Kahit po siya ay hindi nakapalo din po dun sa pattern, depende din po sa mananalangin. Kung ang halimbawa, isang kabataan lang lamang, yung nanalangin na lingkod na Panginoon, salamat at ipinasa mo ako sa test. Pero hindi niya nabanggit yung iba. Allowed naman po siya. Na yun lamang po kasing pinakita doon kanina ay nakapaloob doon, di ba? Pinag-aralan po natin doon mula doon sa introduction sa Ama, yung nilalaman nung... Kasi ninyo po yung mga nananalangin, di po ba? Yung mga style ng mga panalangin namin, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, sinasangguni natin doon, yung mga kasalanan na gawa, yung mga nagkasala sa atin, yung mga pagkain tinanggap natin. Nakapaloob pa rin, ano po? Sa araw-araw, katawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, tapos lahat ng ito, hindi namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nakapaloob pa rin po siya. So, depende po sa nananalangin. Kasi po, nakafocus ako dun sa ask, seek, and knock. Opo. Kung thank you pa lang, walang masusunod doon. Kaya yung tinatanong ko pa, baka kasi umikot sa mga kabataan na ano ba yung dapat ko. Sa mga kabataan kasi, talagang minsan yung mga panalangin nila, maiksi lang, lalo pag nahihiya. At yun po ay kasama sa sasabihin ni Brother Chai sa atin ngayon. Maganda po yung proposal na to, pakinggan po natin. Okay na po? Meron pa po kay Brother Chai. Pagliliwanag ko po. Sige po. Kasi yung kaya talata ngayon, yan ang ginagamit ng mga denomination kung tawagin nga natin ay Dito na po. wealth gospel. Pwede nyo po paliwanag. Magtatanong lang. Magtatanong, akala Hindi, tanong lang. Sige ba? Pinaliliwanag ko lang yung background ng question ko. So ginagamit yan bilang talata para doon sa wealth gospel. Na kung saan sa pag-umini ka, hinanap mo, umatok ka, ito ibibigay sa iyo. Na kapag hindi mo natanggap ang mga bagay na yung hinihingi, inahanap at kinakato, kaya walang pananampalataya. So ibig sabihin, kapag hindi kayo nanalangin, May pananampalataya. na hindi mo tinanggap, ibig sabihin, kahit Kristiyano ko, wala kang pananampalataya. So, papaarin natin may paliliwanag yun sa tunay na buhay. Kasi yan ang nagiging dahilan karamihan kung bakit maraming nawawala sa mga kapatiran. Hindi nila natatanggap yung kanila yung dinadalangin, humihingi sila ng tulong sa harap ng Diyos, pero walang nangyayari. So, dito sa pamamagitan nito, nagkukulang ang kanilang pananampalataya. So, humihina ang kanilang pananampalataya sapagkat yung kanilang mga bagay na hinihingi, makasa sila sa bagay na ibibigay sa kanila, pero hindi naman nangyayari. Para ba sa ating politiko? Ngayon, sasabihin ng politiko, ganito, ganito, pangako. Di ba? Pero pag nanalo na, so sa susunod na eleksyon, hindi mo na iboboto. So parang gano'n nangyayari sa mga Kristiyano. Tama po, yung paliwanag ni Brother Chai, kasi nga po, may mga sumusuko. Pagka hindi na ibigay ng Diyos, parang, ayun, ang gayon, nadadamay na yung ano niya, faith niya, nanghihina na siya.
Tama po yun kasi may mga pananampalataya nga, hindi naman lahat ng tao na tinanggap dito ay full yung pananampalataya. Lalo na nga po kung halimbawa, madalang siya sumamba o nakakalimutan na niya yung mga tungkol sa spiritual, mahihina talaga. Ano? So, yun po yung mga pangunahing punto. Sana po. Ay, mayroon pa po. Sige. Yung prayer kasi, Brad, wala namang perfect prayer. I mean, bago tayo mag-umpisa mangingi sa Diyos, alam na ng Diyos ang Opo, alam na po. natin. So, hindi naman kailangan na may banggit natin lahat yung gusto natin. Mrs. Angad, alam na kaagad kung ano ang mga... Opo. Sabi nga sa Biblia, bubuka ka lang ng bibig mo. Alam na Alam. mayroon kung anong mga kailangan. Opo, tama po. Yun din po yung isang point. Ano po? Tunay po yun. Sapagkat yun nga, yung sa Lord's Prayer na yun, kaya sabi natin, hindi dapat kinakabisado kasi manggagaling yung panalangin sa puso na tinitingnan Yung ng Diyos. paulit-ulit na panalangin kasi, kung nakakapasok ka sa mga Katoliko, Oo. yung dali mo Father, Lord, paulit-ulit yun eh. Yung ang ginagawa nila, every may mass sila. Opo. At tayo naman, usang sa loob na nagpipray tayo, which is yun ang gusto natin, na sabi. Na pinupronounce natin. Pero agad, alam niya na agad kung anong mga papray. Opo, tama po. Salamat po sa inyo. Pero pa isa. May isa pa daw. Ito historical naman na para sa dating Sige. So, pag binabanggit natin yung salitang paulit-ulit na panalangin, ang lagi natin ibinibigay yung Katoliko. Opo. Diba? Sa Katoliko, yung pananalangin ang manangin, yung Panginoon, yung paulit-ulit na panalangin. So, pero yun ay binanggit ng ating Panginoon sa panahon ng kanyang mga apo, sa panahon ng kanyang personal ministry. So, ibig sabihin, hindi nagaganap sa panahon nila. O, napaulit-ulit. Na mayroong paulit-ulit na panalangin. Ano yung paulit-ulit na panalangin na pinukumbina ng ating Panginoon sa Kristo? Maaaring ano po yan. Kasi ang subject po dyan, sa pinaka-context yung Pharisees and Sadducees. Maaaring meron silang mga paulit-ulit na hinihiling sa Diyos na tungkol sa kanilang mga patungkol sa kanilang sarili. Ano po? Hindi ko ma-identify kung ano yung kanilang laging sinasabi. Kaya nga sila ay napagbintangan na bagamat malapit sa Diyos ay mga hypocrites. Okay, bigay ko lang po yung ano. Sige Ito po. yung yung kaya sabi ko yung pag-aaral po ng extra historical background na kapagpapatibay din sa aral po natin. Ang mga Hudyo po, meron po sila tinatawag na 18 benedictions. Yung 18 benedictions po na yun ay kanilang panalangin araw-araw. At ito ay nabugat ng Second Temple, gusto naman ito po ay nakatala sa Misna. Ito ay ginagawa pa nila, ito ay kinakabisado nila. Ayun. At ito ay dinadalangin nilang nakatayo. Ayun. Kaya sabi ng ating Panginoon si Kristo, gusto nilang manalangin, mga nakatayo, di ba? Kung pamakita ng mga tao. Ito ay dinadalangin nila araw-araw, panalangin nila, parang yung Katoliko, sabi ng Maria, ganun. So yun ay panalangin nila, 18 benediction. Ginaganap nila yon araw-araw sa templo. Yun ang kulungan nila. Ay, napaulit-ulit. At yun ay bunga ng puro at aral ng mga tao. Ng mga tao. Kaya pala may nakalagay po na traditions of men. Tradition of men. Yun yung tinatalakay ng ating Panginoon si Kristo. Yun yung kulungan nila ng ating Panginoon si Kristo. Napaulit. At isa nga doon, yung pinalakay na banggit ko doon sa dating tama ko yung magturo. Noong sinabi roon, yung panalangin nila para sa mga heretics. Naalala natin sinabi ng ating Panginoon si Kristo na ang iba sa ibibigay, papatayin, isikin, sapagkat yun ay nakakalapin sa 18 benediction sa ating na kanilang panalangin sa Diyos. Okay, salamat po sa clarification kay Brother Chai. Kasi brad, yung sa paulit-ulit, sabi nga nila, bakit mo ulit-ulitin, hindi naman bingi ang Panginoon? Apo. At alam na lahat ang sasabihin mo. Apo. Ba't ulit-ulitin ba? Kaya yun ang para sa akin. Tama din po. At sa bagay po na yan, sa atin kasi, aral na tayo tungkol sa panalangin. Yan po. Kaya alam natin na hindi natin gagawin yung mga ginagawa po nila ngayon. So tawagin na po natin si Brother Chai para po sa oras na ito. Salamat po. Ano po? Bakit na po? Pero mga kapatid, magandang umaga po. Medyo mahaba pa naman po ang oras. No? Meron po kami dito proposal sapagkat napapag-usapan na po namin yung kung may kinalaman sa gawain ng ating Panginoon sa Kristo. Lalo-lalo na po yung kabataan. No? So, yung kasanayan ng mga kabataan, tayo po ay nagugulang. No? Sa totoo lang po nagugulang po tayo ng ating
patawaran